Eto, mga minamahal, bukod nga po sa tinawag ni Senate President Chis Escudero na itong si VP Sara ay napaka-unbecoming or sa madaling salita, napaka-unprofessional ng kanyang inasal, ng kanyang binulatlat nung siya ay nagwawala sa kanyang press con, abay ngayon mga minamahal, nadagdagan. Bukod sa unbecoming at napaka-unprofessional, tinawag na rin po siyang isip bata. Tinawag po siyang immature. Tinawag po siyang childish. So ngayon, sino yung nagtawag niyan? Eto, basahin natin sa inyo. Sabi yan ni Jude Asedre. Nako. Sabi dito, our most respected VP should stop being childish. Tumigil ka na sa pagiging isip bata mo. Karespe-respeto yung yung pangalan mo, yung posisyon mo, tapos napaka-immature mo, napaka-childish mo, mahiya ka naman, VP. Magbigay ka naman ng kahit konting kahiyan sa sarili mo. She only showed how selfish and self-centered she is. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga minamahal, parang nakikitaan ng personality disorder behavior itong si Sara Duterte. Yung narcissistic ba mga minamahal, yan po yung nababasa ng mga mental health professional, ng mga psychologist, mga psychiatrist na meron na nga talagang tama sa utak itong si Vice President. Sorry ha mga minamahal kung medyo masakit yung word na binibitawan natin ngayon, pero yung kilos niya kasi ganun talaga mga minamahal. Yung tipong gusto mo siyang respetuhin, pero ayaw niyang magparespeto. 'Di ba? Yung ang taas ng profession mo, ang taas ng ranggo mo, 'di ba? Tapos makikita namin na childish, immature yung kilos mo. So, how can we respect you? 'Di ba? Ang pagbibigay ng respeto mga minamahal, natatamasa lang 'yan kung pinapakita mong karespe-respeto ka. Pero kung hindi ka naman nagpaparespeto, so bakit ka rerespetuhin? So itigil mo yung pagiging isip bata mo, yung parang yung self-centered, lahat gusto mo nakatuon sa iyo. Mantakin mo, hindi ka naman presidente pero yung presidential chopper, ikaw yung gusto mong gumamit. Oh my goodness. I can't. So, tama yung sinabi ni Chis na napaka-unbecoming and unprofessional mo. Tapos ngayon, nadagdagan pa. Childish. Isip bata. Hindi ka ba nahiya? Mga nasa kongreso? Pinagsasabihan ka ng ganyan? Yung mga nasa senado? Kasi mali naman talaga, mga minamahal, yung pagkilos niya. Tapos, ang defend ng mga DDS. Hindi. Dala lang yan ng galit. Madaming ways, mga minamahal, para mag-express ka ng galit mo. Pero hindi sa paparaan na magiging killers ka na. Yung nananahimik na patay, hukayin mo. Yung sasabihin mo, ikaw yung pinaka-presidente ng impyerno. Tapos after nun, makikita ka namin, umattend ng misa sa Baclaran. Ano yun? Diba? Ano ka, KSP? Kulangot sa pader? Kulang sa pansin? Vice-presidente ka pa man din? She could not even engage lawmakers in discussion about confidential intelligence funds and disallowed funds intelligently. And she's supposed to be a lawyer. Only one of unbecoming at that. Kasi mga minamahal, the point of view here is paano mo ginasta? Saan mo dinala yung 125 million confidential funds? Saan mo dinala yun? Imbes na yun yung sagutin mo, gumawa ka ng delusional, divert tactics, self-destruct, itinuon mo sa sarili mo yung issue para sirain si Marcos and kalimutan yung issue mo sa confidential funds dahil babuking ka na. Dapat sana yun yung binibigyan mo ng importansya. Patunayan mo yung sarili mong malinis ka. Hindi sa paparaan na
papatunayan mo sa sarili mong malinis ka na maninira ka ng iba. Napaka-immature nun, VP. Tapos the way na sabihin mo na walang ginigipit yung ama mo, sinungaling ka. Nagsisinungaling ka sa taong bayan. Masyado kang kumukuha ng simpatiya. Masyado kang papansin. Napaka-unbecoming, napaka-unprofessional. Panoorin natin tong balitang to. Samantala, dismayado si Senate President Cheese Escudero sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya. Giit naman ng ilang kongresista, itigil na ng bise ang anilay pagiging asal bata. Tama. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Puputulin daw ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. I'm feeling very well. Andun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Di ba? I realized toxic na yung relationship. At huhukayin ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito, Miguel, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. One of these days, pupunta ako doon, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan doon. Yan ang ilan sa mga birada ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes sa mga Marcos. Hindi yan nagustuhan ng ilang opisyal, gaya na lang ni Senate President Cheese Escudero. Ayon kay Escudero, unbecoming o hindi angkop ang mga pahayag na yan, lalo na sa pangalawang pinakamataas na opisyal sa bansa. Hindi raw dapat idinadaan sa biro o katatawanan ang mga seryosong banta. Kung may epekto man daw ang mga pahayag ng bise, yan daw ay sa kanyang opisina at hindi sa buong administrasyon. Tama. Mabuti na nga lang daw at hindi mapagpatol ang anyay number 1. Matatanda ang no comment ang palasyo sa mga naging patutsada ng bise. Pero ang ilang kongresista na babahala sa mga binitawang salita ni VP Sara. Ayon kay House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, dapat itigil na ng bise ang pagiging asal bata at ipaliwanag na lang kung paanong ginastos ang 125 million pesos na confidential funds sa loob ng 11 araw. Diit naman ni Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon, itigil na ng bise ang pambubudol at pagpapalusot. Sagutin din daw kung niloko niya ba ang militar. Isa kasi sa mga lumutang sa pagdinig ng Kamara ay tila pinalabas lang daw ng DepEd sa ilalim ni VP Sara na ginamitan ng confidential funds ang ilang aktibidad ng militar. Nagpapalitan mula sa frontline, Brian Basa, News. See? Dapat tumuon tayo sa totoong issue. Kasi yan yung gustong malaman ng taong bayan, hindi yung nararamdaman mo. At bakit ngayon mo lang yan sinabi? 'Di ba? Bakit ngayon mo lang yan sinabi? Yung issue saan napunta yung Youth Summit, yung pera ng Youth Summit, pinalabas nyo na mayroong aktibidad ang DepEd, pero ang gumastos yung militar. So, yung 15 million sa confidential funds mo na 125M, saan napunta yung 15 million na yon? And then, saan napunta yung 16 million sa safe houses? Sino yung itinago mo doon? Sino yung nandoon sa safe houses? Within 11 days, 16 million. Yung travel ninyo. 10 million within 11 days? Like how? VP, paano? So, kita namin na merong something diyan sa pamamahala mo. Buti na nga lang nag-resign ka as a Department of Education Secretary dahil kawawa yung DepEd sa'yo. Nakabaon sa hukay yung DepEd ng dahil sa'yo. Buti na isipan mong mag-resign. Kaso ang nangyaring mga minamahal, parang nanonood tayo ng sine. Nag-resign,
nagpa-victim, nagpaawa, tapos ngayon kontrabida na. Dahil, ba't naging kontrabida? Dahil hindi natupad yung gusto niya. Ang galing ng show ninyo. Ang galing mo din sa diversionary tactics, VP. Hangang-hanga kami sa'yo. Kasi bago ka, natatandaan ninyo mga minamahal, bago siya pumunta ng Germany habang binabagyo tayo ng bagyong Karina, ano yung ginawa ni VP? Gumawa siya ng issue about sa kanyang security. Ang tinira si Marbil. Pagbalik, imbis na sagutin na bakit nandoon siya sa Germany, ang sagot ni VP, alam nyo kung ano yung naging sagot ni Vice President, mga minamahal? Tinira niya si Marcos. Filipinos deserves better. Galing, no? Magaling. Magaling ang kanyang diversionary tactics para nang hindi mapag-usapan yung totoong issue. Pwede ba? Sagutin mo na lang kung saan napunta yung 125 million confidential funds within 11 days. Mas mabuti pang yun yung sagutin mo. Magmumukha ka pang matalino at professional. Hindi katulad ngayon yung ginagawa mo, VP. Imbis na ikaangat ng sarili mo, kinalugmok pa mismo ng opisina mo. Sa sobrang desperado ninyo, sa sobrang gusto nyong yurakin ng imahe ng presidente, kayo ang nasisira. Kahit konti naman, VP, magbigay ka ng kahiyan. Kahit man lang sa opisina mong OVP, kasi dala-dala mo yan. Kahit wag na sa sarili mo, kahit sa OVP na lang, magbigay ka ng kahit konting kahiyan. Gawin mo sana, VP. Huwag kang astang kupal na bata na parang hindi nabigyan ng candy. Pangit yun. Anyway. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.